Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, mga talatang 27 hanggang 33. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea Sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin na ang Panginoong Hesus unti-unti niya nang ipinapaalam yung kanyang kasasapitan bilang kaganapan ng katubusan na siya'y kailangang magbata ng maraming hirap, mamatay at isakdal ng taong bayan, ng mga temple servant, Pharisees, scribe, and Sadducees ng mga panahon niya. Kahit nga ang mga pinuno ng bayan na nag-aabang ng tagapagligtas ay siyang magsasakdal sa kanya sapagkat hindi nga siya kinilala o nakilala. Ngunit isa sa kanyang mga alagad na halos hindi siguro matanggap yun sapagkat ipinapauna na ng Panginoon yung kanyang kasasapitan, hindi matanggap ng ibang mga alagad niya sa pangunguna ng Pedro. Hindi dapat mapigilan kung ano yung plano na dapat na matupad, na dapat ganapin ng ating Panginoon. Kaya ano ang ginawa ng Pedro? Kinausap ang Panginoon na parang gustong pigilan. Pero sabi sa ating binasa, hinarap ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinagwikaan sino? Si Pedro. "Satanas, lumayas ka, ang iyong iniisip ay hindi sa Diyos." Bakit siya tinawag na Satanas? Hindi naman daw siya tinatawag na literal na Satanas sa kanyang pagiging Satanas. Hindi. Sa pagiging Satanas ni Satanas, hindi. Kundi, alam naman natin na si Satanas, laging oposisyon yan eh. Laging kontra yan sa mga plano at kalooban ng Diyos. So, ang tinatawag na Satanas ni Jesus kay Pedro ay yung pagkontra, opposer kasi, di ba? Yung pagiging oposisyon. Hindi dapat mahadlangan na matupad at maganap yung pagpapakasakit, yung kamatayan ng ating Panginoon. Pero hindi naman sila pinapalungkot ng Panginoon kasi sinasabi pa nga ni Jesus na siya'y muling mabubuhay kahit na siya ay mamatay. Sa loob ng ikatlong araw, siya'y babalik, siya'y mabubuhay na maguli, di ba? So, hindi naiintindihan yun ng Pedro at ng ibang mga alagad. Pero kalaunan, naunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So, puntahan na nga po natin yung pinakasusing salita dito sa ating libro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Ayan, di ba? Kasi nag-census nga ang Panginoon. Napagkakamalan nga na siya ay isa sa mga propeta ng lumang tipan. Siya ay si Elias daw. May nagsabi namang siya ay si Juan Bautista. So, nag-census. Ngayon, tinatanong naman ng Panginoon, sila direkta kasi sila ay laging kasama ng ating Panginoon. Kung ang sinasabi ng mga tao, isa siya sa mga propeta ng lumang tipan, katulad ni Juan Bautista sa bagong tipan, ni Elias sa lumang tipan, ang tanong naman niya ngayon ay, ako, sino ako para sa inyo? Anong masasabi ninyo? Sino ako para sa inyo? Yun, direkta na tinatanong sila kasi sila'y laging kasama. Totoo naman eh. Makikilala mo lang daw naman ang isang tao kapag siya'y palagi mong kasama. Araw-araw, umaga, gabi-gabi. Diba? Makikilala mo naman talaga ang isang tao kapag kayo tumira na sa isang bahay.
pag nakasama mo ng matagal. Niloob ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So ito yung pagre-reveal, paghahayag ng Diyos kung sino ba siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Lahat ng kanyang ginawa at sinabi ay bahagi ng paghahayag ng Diyos sa tao. Kung totoo ito, nakapagtataka namang matapos siyang kilalanin ni Pedro, hinabili niya itong huwag ipagsabi kanino man. O nga naman, bakit nga pinagbili ng huwag ipagsabi kung sino siya? Sapagkat hindi pa yun ang panahon. Alam mo naman natin na may takdang panahon ang lahat ng bagay at yun ay alam ng ating Panginoong Yesus na dapat din nating malaman na may nakatakdang panahon sa lahat ng bagay. Maaaring hindi mo pa panahon na pagpalain. Bakit sila pinagpala? Panahon na nila yun Malay mo bukas, kamakalawa, sa isang linggo yun na pala yung panahon mo. Kaya dapat maghintay lang tayo sa itinakdang ng Panginoon. Bakit nga ba? Ayun ang tanong doon. Bakit nga ba hinabilinan si Pedro na huwag ipagsabi? Mahalaga rin na madaanan ng bawat isa ang proseso ng pagkilala kay Jesus bilang manunubos. Kailangan maranasan ang kanyang presensya at pagkilos, dalhin ito at pagnilayan sa pananalangin. At hayaang mangusap ang Espiritu Santo ukol dito. Ibig sabihin, dapat maging buhay ang karanasan ng pagpapahayag ni Kristo sa bawat isa at matanggap ito sa personal na pamamaraan. So, mahalaga Hindi matibay ang pananampalatayang batay lang sa karanasan at pahayag ng iba. Totoo yun. Mas magandang maipahayag talaga natin ng buong puso, damdamin, kalooban, sigla at lakas, katotohanan kapag personal talaga nating naranasan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag meron tayong personal na karanasan sa ating Diyos mismo, matibay yun Bakit? Wala makakapigil nun wala makakasansala nun Personal mong karanasan yun personal mong patotoo yun, experience mo yun, di ba? So, kailangang pumasok at angkinin ng bawat isa ang karanasang ito, dalhin ito sa pagninilay at panalangin. At kilalanin din ang presensya ng Diyos sa kanila mismong buhay. Kaya nga pag personal mong naranasan ang Diyos at ang kanyang mga salita, ang kanyang kapangyarihan, kapag ikaw ay nagpatotoo, personal na patotoo mo ito sa iyong buhay. Kaya nga hindi ka mangingimang sabihin yun Hindi ka mag-aalanganin sabihin yun. Bakit? Personal mong karanasan yun sa ating Panginoon Kasama natin si Kristo araw-araw, pagmasdan at pagnilayan ang pagkilos ni Kristo sa ating buhay at kilalanin kung sino siya. Ano yon? Pagmasdan at pagnilayan ang pagkilos ni Kristo sa ating buhay at kilalanin kung sino siya. Kaya nga araw-araw, dapat maranasan natin, makita natin yung kanyang paggalaw, yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggawa sa ating buhay. At yung presensya ng ating Panginoon, kapag lagi nating kasama, palagi tayong may karanasan sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.